sama-sama tayong magiging saksi! Nakakulong ngayon ang isang bus driver matapos niyang masagasaan ng isang delivery rider sa Quezon City. Nakaladkad at pumailalim pa ang biktima na nasawi sa insidente. Ang nag-viral na video sa pagsaksi ni Chino Gaston. Nakahinto sa stoplight ang mga motorsiklong yan. Nang maya-maya ay makikita ang parating na bus. Pero imbis na tumigil, nagtuloy-tuloy ito hanggang sa masapul ang isang rider. Nakaladkad pa ang motorsiklo at pumailalim ang rider sa bus bago tuluyang tumigil sa gitna ng intersection. Ang viral na video na yan, kuha sa panulukan ng Commonwealth Avenue at Fairlane Street sa Fairview, Quezon City, mag-aalas 2 ng hapon nitong Sabado. Yung bus daw bumubusina na at nawalan ng preno. Kaya merong mga rider na yung iba nakaiwas pero merong isa na hindi na nakaiwas. Kaya yun, kinaladkad na siya mismo nung bus. Patay ang 31 anyos na biktima na isang delivery rider at taga-Tondo, Maynila. Sabi ng sospek, pauwi na sana siya noon dahil may naramdamang problema sa preno ng kanyang bus. Sinubukan ko po yung actually doon sa preto na kung hindi siya magsasakay, ibig sabihin magaang siya, kaya niya pang tumigil. Kaya lang siguro habang tinatakbo ko, lumalala, sinusinahan ko na, talagang pinili kong tumigil, hindi tumigil talaga yung sinakit. Siyempre sir, ayoko po mangyari yun. Unang-unang, siyempre po, buhay po ng tao yun. Na-inquest na ang bus driver na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Base sa datos ng MMDA, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, halos 7,000 motorcycle-related road crash ang naitala sa Metro Manila. 78 sa mga ito ay may namatay. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Bago sa saksi, namataan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ang binansagang monster ship ng China Coast Guard ayon sa isang maritime security expert. At taglay naman sa marahas na panggigipit sa mga tropa natin sa Ayungin noong June 17, hindi pa rin ito itinuturing ng gobyerno na armed attack ay kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Pero hindi rin daw ito dapat ituring na aksidente lang. Saksi, si Ivan Mayrina. Isang linggo matapos ang komprontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Namataan kanina malapit sa BRP Sierra Madre ang China Coast Guard 5901 na binansagang monster ship at isa sa pinakamalaki nilang barko. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, sunod na namataan ang barko habang papalapit umano ito sa Sabina Shoal kung saan nakahimpil ang BRP Teresa Magbanwa. Nagkagit-gitan din doon kamakailan ng mga inflatable boat ng PCG at CCG. Muling git ang Chinese Foreign Ministry, itigil na ng Pilipinas ang pangudyok umano nito at makipagtulungan sa China para sa kapayapaan sa South China Sea. Minimislead o nililigaw raw ng Pilipinas ang international community. Dati na iginiit ang China na professional at may pagtitimpi ang mga aksyon ng CCG sa Ayungin Shoal noong June 17 kahit pa sa insidenteng yun. Kita sa video ang panunutok ng CCG ng palakol at iba pang matatala sa bagay sa mga sundalong Pinoy. Gayon din ang pagtitirgas, pagnanakaw at pagbutas sa inflatable boat ng Pilipinas. Sa isang punto, kita ang mabilis sa paghabol hanggang sa sumalpok ang isang inflatable boat ng China sa bangka ng mga Pinoy. Sa lakas sa pagkakasalpok, halos mahulog ang dalawang sakay ng bangka. Dahil sa insidente sa Ayungin, naputulan ng daliri si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Ditong weekend, ginawaran siya ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan. Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ay ginawad sa 79 ng Philippine Navy at Marines sa kasama niya sa operasyon. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Gitang Pangulo, hindi naghaharap ng giyera ang Pilipinas pero hindi rin daw magpapaapi ang mga Pilipino. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Hindi pa rin itinuturing ng gobyerno na armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ang nangyari noong June 17. Pero hindi na rin nila ito itinuturing na misunderstanding o aksidente. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force.
National definition ng ARPATA. It is the use of military force and excessive mass use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDP, hindi siya magpo-fall sa definition ng ARPATA. Hindi rin inaprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng National Maritime Council na i-anunsyo mga regular na RORE mission. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Pero aminado ng Department of Foreign Affairs, wala pa nangyaring pulong sa kanilang Chinese counterpart mula nang mangyaring insidente noong June 17. The peaceful means, yes. Hindi nawawala yan. We are also doing something on the diplomatic front. We have a mechanism that has been in existence for quite a number of years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Patuloy na hinahanap ang nawawalang beauty pageant contestant at kanyang nobyong Israeli na huling nagpaalam na pupunta sa Capas, Tarlac. Na-recover mula sa isang nasunog na SUV ang gamit ng babaeng nawawala. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nasunog ang isang SUV sa bahagi ito ng Capas, Tarlac Sabado ng madaling araw. Walang taong sakay ang sasakyan pero na-recover sa loob nito ang pouch na naglalaman ng ATM card at ID na nagngangalang Geneva Lopez. Si Lopez ang 26 anyos na beauty pageant contestant na napaulat na nawawala. Pati ang kanyang 37 anyos na nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Sa social media post ng ilang pageant group sa Pampanga, unang kumalat ang panawagan ng pamilya ni Lopez na taga Angeles, Pampanga, kaugnay sa pagkawala ng dalawa. Sabi ng isang kaanak ni Lopez sa Angeles City Police, Biyernes nang magpaalam ang dalawa na pupunta sa Capas. Kinabukasan ay nasunog ang SUV na ayon sa mga kaanak ni Lopez ay ang sasakyan na magnobyo papuntang Tarlac para tingnan ang bibilhing lupa. Nagpunta naman dito yung tao na may-meet nila and then nakausap natin sila and then nagbigay naman siya ng mga statement regarding dito. But those statement na binigay nila is still the PNP dito sa Capas is bine-verify pa rin natin. Tumanggi muna magpa-interview ang pamilya ni Lopez habang patuloy ang paghahanap sa dalawa. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ipinalalagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ang kanyang mga kapatid at dating opisyal ng gobyerno na si Dennis Cunanan matapos silang maiugnay sa Pogo sa Bamban Tarlac. Ang babaeng manager naman ng Pogo sa Porac, Pampanga, dadalhin sa Maynila matapos siyang maharang sa airport sa Davao City. Saksi si Jonathan Andal. Para raw makalabas ng bansa, isang babaeng Chinese ang lumipad pa Davao pero naharang siya kahapon sa Davao International Airport. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Ayon sa PAOK, ang babae ay manager ng Lucky South 99, ang sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dadalhin siya sa Maynila para imbestigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa 12 persons of interest sa Porac Pogo Hub na ipinaalerto na sa Bureau of Immigration. Ipinalalagay na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng mga Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay in-instruct ni SOJ Remulla na maglabas na po ng IBLO, Immigration Bulletin Lookout Order. So sila Mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan, and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Guo at Cunanan kaugnay nito. Pero dati na nilang itinanggi na sangkot sila sa mga illegal na aktibidad. Gayon din ang Lucky South 99 na pinag-aaralan din daw na magkontrademanda laban sa PAOK. They are already been judged by the public because of their being Chinese. Pangalawa, wala naman po silang kinatatakot na harapin kung anumang asunto, anumang question na isasampa sa kanila. Pero pinag-iisipan, di pa rin po nawawala sa option yan na magkakaso ang lakisan against isang. Kanina nag-inspeksyon si Senador Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na Pogo sa Porac. Irerekomenda niyang suspindihin si Porac Mayor Jaime Capil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari kung ang isang mayor hindi pinapapasok. Dapat magsumbong ka na sa police, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka,
para ka nang kasama dun sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Kapil, sasagutin na lang nila ito sa pagdinig sa Senado sa Miyerkules. Mag-aaralan naman ni Gatchalian kung ipatatawag din sina Attorney Harry Roque at kanyang dating executive assistant matapos makita ang mga dokumento nila sa Pogo Hub. Nang tanungin naman kung may koneksyon ba si Go sa Pogo Hub sa Porac, sabi ni Gatchalian, ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao nakita rin dito sa Pogo Hub nito. So that's the link that we are referring to. Base sa investigasyon ng Criminal Investigation Detection Group, magkakonekta ang Pogo Hub sa Bamban at Porac. Pero hindi muna nila ito inilatag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasunod ng mga nadiskubring illegal na Pogo sa Central Luzon, nagbabala si PNP Chief Romel Francisco Marbil na mananagot ang mga pulis na masasangkot sa illegal na Pogo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Ngayong mainit ang issue tungkol sa mga Pogo, lumutang ang mungkahi na gawin na lang classroom ang niraid na Pogo sa Porac, Pampanga. Pinulsahan niyan sa Barangay Saksi ni Darlene Kai. Malawak at kompleto sa pasilidad ang 10 ektaryang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May kantin, salon, KTV, opisina at mga kwarto. 46 ang gusali na may tig-3 palapag bawat isa. Nakatenga muna ito sa ngayon matapos i-raid noong June 4 dahil sa pag-ooperate ng walang permit at sa pagiging pugad umano ng mga krimen. Habang gumugulong ang investigasyon sa kung sino-sino ang mga nasa likod nitong illegal na Pogo Hub, ang tanong ng marami, ano kaya ang mangyayari sa mga gusaling ito? Kung ito po ay itong Pogo Hub na ito ay magagamit po ng gobyerno, ang iniisip po namin dito maganda po itong gawing eskwelahan. Ang ating mga kabarangay saksi, pabor sa ideya. Maigi na raw magamit sa makabuluhang paraan. Mas maigi kung eskwelahan. Mas makakatulong sa mga kabataan. Sa tingin ko lang po, parang mas maganda kung gagawing eskwelahan para mas pakinabangan ng mamamayan. Malaking bagay kasi dahil lang kailangan talaga ng mga bata yung edukasyon. Lalo na yung mga tigaron. Pwede na rin siguro kasi para makatipid na rin ang gobyerno natin. Hindi na magpapagawalang bago, meron na eh. Mismong mga estudyante, approve sa panukala. Opo, para lang po sa edukasyon namin, mga kabataan. Marami sa mga kapugso online ang nagsabing pabor silang gawing paaralan ng mga Pogo Hub o di kaya ay ospital. Pwede ring abot kayang pabahay. Mungkahi ng isa pa, pwedeng gawing kulungan para ma-decongest ang mga nasa Muntinlupa. Evacuation centers naman ang mungkahi ng isa pa. Pero sabi ng isa, baka nakakatakot kung gagawing paaralan lalo't may mga nangyayaring karahasan sa mga Pogo Hub. Baka raw mas maiging gawing government offices ang mga ito. Base sa datos ng DepEd, mahigit 165,000 ang classroom shortage o kakulangan sa mga silid-aralan sa buong Pilipinas. 1,364 naman sa Pampanga. Sabi dati ng DepEd, nasa 2 milyong piso ang kakailanganin para magpatayo ng isang classroom. Gaano man kaganda ang panukalang ito, may proseso pa rin daw na dapat sundin at hindi raw ito agad maisa sa katuparan. Mag-undergo pa yan yung ng summary forfeiture proceedings, pwedeng it can be criminal o kaya civil ang ipapile natin dyan. Through yung AMLAC, yung AMLC, papile natin yung kaso na yan. Ngayon, kung manalo yung gobyerno, pwedeng i-award yan kung sino man yung mga kailangan ng mga agency. Pwedeng gawing eskwelahan yan o kaya gawing training center. Kasi yung pagkakagawa sa kanya is talagang akmang-akma kung gagawin nating eskwelahan. Maigi rin naman daw na mapakinabangan ito kaysa mabulok na lang, gaya ng mga nauna ng ni-raid na ginagamit na ngayon ng PAOK, DSWD, PNP, Bureau of Immigration at Interagency Council Against Trafficking. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Education ukol sa panukalang ito. Hinihingi pa rin namin ang panig ng Lucky South 99 na operator ng Pogo at ang nagpakilalang kinatawan ng may-ari ng lupa pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.